siguro kayo din po ang inaasahan ninyo. Magtatagal pa po ang tanungan, sagutan at pagpapalitan ng affidavit sa pagitan po ni Sandro Mulak at ng kanyang mga pinagbibintangan na di umunoy ng rape sa kanya na sina Jojo Nones at Dodi Cruz. Pero for resolution na po ang kasong isinampa. Oo, ni Sandro. Actually, hindi naman si Pia at si Hart yung nagkakasama na loob, kundi yung mga kampo nila. Ang nagbabardagulan, yung mga taga-suporta nila. Yes. May mapang-inis din naman eh. At ang lumalabas dito na mapang-inis si Hart Evangelista. Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Una na po mula sa amin tatlo, mula sa puso, maraming salamat sa paghinto, pagtutok at pagsama sa aming kwentuhan. Di ba naman, Romel Chika? Kaya naman susulitin namin ang oras po ninyo. Totoo yan. Di ba naman, Barikutot, Wendell Alvarez? Siyempre, bigyan nyo naman kami dahil ang oras nyo ay kukunin namin para masiyahan naman kayo sa aming Showbiz Balita, Showbiz Intriga na may kasamang opinyon. Okay. At totoo po yan mga kachika, araw po ng revelasyon. Basta subaybayan nyo lamang po kami dito sa inyong programa, ating programa. At ito ang Showbiz Now! Dumarating yung mga revelasyon ang hindi natin inaasahan, ano? Oo, ito yung mga kwento. Nagugulat na lang tayo. Ito yung mga kwento na isinasara ang mga tanong mo. At Sinasara saka, ang mga tanong. wala pala talagang naililihim ng habang panahon. Ayun ang lumalabas ang katotohanan, di ba? Takpan mo man ang pagka-higpit-higpit ka nga ang bote ng bagoong. Mangangamoy at lalantad pa rin ang tunay na katotohanan talaga. Alam niyo po mga kachika, tulad ng aming inaasahan, siguro kayo din po ang inaasahan ninyo, magtatagal pa po ang tanungan, sagutan at pagpapalitan ng affidavit sa pagitan po ni Sandro Mulak at ng kanyang mga pinagbibintangan na di umunoy ng rape sa kanya na sina Jojo Nones at Dodi Cruz. Pero nakagugulat. Inaasahan mo, matagal pa. Oo, kasi di ba sa mga ganyang kaso, kasi ang haba at malalim na pag-aaral lang kailangan dyan. Ni hindi yata nakarating ng rejoinder. Ay? Alam niyo po ba, ang nalaman namin, for resolution na po ang kasong isinampa. Oo, ni Sandro. At talagang sa lalong madaling panahon ay malalaman na natin kung ano kinalabasan ng paglilitis tungkol sa kaso. So wala nang sagutan ng depensa? Wala. Hindi. Nag-ano lang sila, counter. Nag-counter Una, lang. nagsampa ng kaso si Sandro. Nag-counter affidavit sina Jojo Nones at saka si Dode. Sanay ako kasi Dode. Hindi ko siya sanay na tawagin ng Richard. Mas madalas kong marinig yung Dode Cruz. Sumagot sila na yun nga yung pagkakataon na counter affidavit, dapat wala na rin sa DOJ si Sandro. Pero bakit nagpunta pa rin siya, di ba? Kaya nakita natin yung umalma pa siya na parang galit siya. Oo, galit kaya pinaghiwalay sila para walang komosyon, di ba? Pero ang bilis, resolution kaagad. Bakit ganun? Hindi ko alam ba't hindi na sinagot nung kampo ni Sandro yung counter affidavit ni na Jojo at saka ni Dode? Na dapat sana ganon. Meron kasi dapat. Meron pa siyang gustong patunayan, di ba? Hanggang sa rejoinder bago ang resolusyon. Bakit diba? ang bilis yata nito? Ang bilis. Bakit ganun? Pagka hindi na sumagot pala yung defense, hindi na. For resolution na yun. For resolution Kasi na di ba tinatanong naman, Oo. so okay na ba? So for resolution na ito. Ang nagtataka lang ako, kung yung kinalabasan ng medical legal ay bibigyan ng matinding timbang ng DOJ, Wala. andun si Dode at saka si Jojo sa premiso na walang nangyari. Walang nagawang Diba? kasalanan. Oo. Ganun ba yun? Kasi medical legal yan Ay, oo. Yan. na walang anumang nakitang, sabihin na natin, yung salitang laserasyon. Wala. Dito sa bibig at dito sa kanyang ibaba. At negatibo Sa sa droga. droga. Oo. Diba? Kasi di ba pagka yung tawag doon, yung medical legal, di ba mayroong nga iba na hinahalukay muna yung tapos medical legal ulit, di ba? Para Sige, tsaka talagang ganon, kapag nagkaroon ng kaso sa anumang paraan, kaya ikaw yung nadehado at ikaw yung yamado, medical legal ang pinupuntahan natin. Ganon lagi. Kaya nakakapagtaka. Nakakapagtaka na ang bilis for resolution kagad. Para mas matagal pang pinag-usapan ito sa Senado. Oo nga. Eto na nga.
Bakit pa naman magsasalita si Jojo at saka si Dode? Doon pa lang naman sa investigasyon ng Senado, napitpit na sila ng husto. Diba? Yun ang totoo doon Diba? Yung awang-awa tayo na nahusgahan na kagad na wala pa man din. In aid of legislation, pero parang ang nangyari, nadikdik sila. Siyempre, ayaw nilang magsalita dahil yun ay magagamit laban sa kanila. Kaya nung magpunta naman sila sa DOJ para sagutin yung kasong isinampa ni Sandro, nilabas naman nila yung kanilang panig. Doon pa lamang narinig ng publiko ang kanilang panig. At saka parang naisip ko tuloy na kaya pala hindi nagsasalita yung dalawa kasi ito na nagsalita ng medico-legal. Di ba parang ano pa? At saka na-imbestigahan na sila sa Senado na parang ang lumalabas 80-20. Di ba? Parang gano'n. Pero hindi pa po naman ito ang katapusan. Kung sakali at ano man ang maganap, kung yan pong kaso na ito ni na Dode at Jojo ay makikitaan din naman ng butas ng DOJ, ito po ay resolution pa lamang. Mahaba pa po ang tatakbuhin nito bago tayo dumating sa punto ng promulgation. Ito yung promulgasyon. Ito yung pinakahuli. Kapag sila ay ito yung hatol na tawag. Nag-apila na sila sa sa CA pa. Mag-aapila pa sa Supreme Court. Mahabang salaysayin pa po ito. Pero sana dito sa DOJ, ano nga kaya ang kalalabasan? Sino kaya ang bibigyan ng mas matinding timbang ng DOJ dito? Yung mga sinabing akusasyon ni Sandro o yung sagot ni na Dode at Jojo. Di ba? Na pwede rin sanang magkaayos. Di ba? Pwede rin sana. Pwede rin sana magkaayos. Pero kung ganyan na hindi ko alam kung dumaan sila sa punto na gano'n di ba? Pero di ba mayroong mga kuminsan ng mga yung mga husgado at saka yung mga hearing na ganito na pagka yung naano na ng Supreme ng judge, di ba? Hindi na sila pwede umapil sa CA. Di ba mayroong minsan na mga ganyan? Ano yun? Pagka may resolution na, di ba katulad yung resolution sa piskalya. Tapos di ba pag pumunta sa judge, di ba? Sa court. Di ba kung minsan pagka nag-decision na ang court, di ba mayroon kung minsan may nakalagay no hindi na sila pwede umapila? Walang ganun. Laging binibigyan ng pagkakataon, lalo na yung natalo sa kaso. Pwedeng mag-apila, mag-EMR, di ba? Sa CA at saka sa Supreme Court. Ganon. Hindi po pwedeng ang magbigay ng kaukulang batas yung dito sa lower court. Hindi pwede yun. Binibigyan tayo ng pagkakataon, sino man. Kasi sabi nga, di ba? Sino man na sinampa ng kaso, hanggang hindi napapatunayan na siya ay nagkasala, siya ay inosente pa rin sa mata ng batas. Tsaka lagi nilang sinasabing kahit saan tayo makarating na husgado, yung pala yun, mataas, madami. Yun, napakahaba pa po ng laban na ito. Pero nagugulat lang ako for resolution. Diba? At dahil po dito, meron lang po kaming idudugtong na kwento na sobra pong tumama din sa aming puso dahil kay Gerald Santos at sa isa pang 12 anyos na bata nung kanyang panahon nang siya ay di umanong ni-rape din ni Danny Tan. Lumabas na po ito sa OG Diaz Inspires at napanood na po natin at ito talagang sumuntok sa puso ko. Sobra. 12 anyos. Ito pong si Enzo Almario. Si Enzo Almario. Siya pala yung batang napapanood ko dati sa SOP. Member siya ng Sugar Pop. Kasama si Rita Daniela. Si Julie Ann San Jose. Grupo ng mga bagets. Mga bata ito. Itong si Enzo, yung gwapong tisuyin. Diba? Siya yon. Na napakasakit nung kanyang mga naalala na ang nagkumbinse sa kanya na lumantad para magsalita na pero walang sapilitan ay si Gerald Santos. Pero napakasakit 12 anyos. Isipin mo, minor na minor. At saka ilang taon niyang kinimkim. Matagal. So, kasi 28 years old na ba siya ngayon? 16 na taon na kinimkim mo yan. Napakasakit naman yan. 12 anyos lang siya noon. Isipin mo yung sinabi niya na pati ang ama niya ay nasaktan dahil hindi alam ng tatay niya yung naganap sa kanya dahil hindi niya sinabi. Hanggang ngayon ay merong parang pader sa pagitan nila ng tatay niya na ayaw niyang mangyayari dahil wala namang kasalanan ang tatay niya sa pangyayaring ito. Dahil noon ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Diba? Kaya lamang ngayon ay nabigyan na siya ng lakas ng loob na sabihin ng totoo kesa naman sa kim
lilihimin niya. Ay, oo naman. Di ba? Ito yung talagang sinasabi mo kanina, walang lihim na Hindi nabubunyag. nabubunyag. Tama. Ito naman po ang punto namin. 12 anyos noon itong si Enzo. Si Enzo. Si Gerald, 15. 15 yun. 15 anyos. Na kapag ka daw naaalala ngayon ni Enzo, yung unang pagkakataon na ang kanya pong, idedetalye natin, pero napanood na rin naman ito kay OGN. Sinabi na rin niya, itinawid na rin niya. Ano to, awakening ito ng isang 12 anyos na ginalaw ang bahagi ng kanyang katawan na 12 anyos isipin mo, 12 anyos. At nababasa rin po natin sa mga periodiko yung ganito. Minsan nga amain pa Oo. minsan Oo. kalaro, Totoo. minsan. Ito yung pagmumulat ito di ba? Pagmumulat sa isang taong walang kaalam-alam, di ba? Ginalaw ang kanyang ari. Meron siyang naramdaman na kakaiba dahil hindi pa niya alam kung ano ang katotohanan sa edad na 12 anyos, di ba? Yes. Tama, oo. Ikaw ba kung mangyari sa iyo ng 12 anyos, may alam ka ng Ay, depensa? wala. Siyempre, hindi mo pa alam yun kung ano. Bakit ganito? Bakit ginagano? Meron siyang naramdaman. Kaya ang kanyang sinabi, hindi ko rin po masisisi naman ang aking tatay kung sakaling sabihin ko dahil parang ginusto ko. Parang ginusto ko tama, rin. oo. Parang ganon. Pero nakakaawa si Enzo, no? Na kinailangan pa na magkaroon ng mga sisigaw na kalalakihan tungkol sa naganap sa kanila para lamang siya ay magkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Yes. Di ba? Kung hindi niya pa napanood ito si Si Sandro, tsaka si Gerald. Si Gerald. Ako, wala siyang lakas habang buhay niya siguro kikipin ito sa Ay, sarili oo niya. naman. Ang sabi ni Gerald, I was raped. Ganon din ang sinabi nitong si Enzo. Ni-rape din siya. Una ay nagsimula sa sinihan. Oo. Nakakalungkot. Iniilawan pa raw ng cellphone. Grabe. Alam mo na ano ako doon na sabi ko, ganun, sobra ganun naman ba? yun. Ganun Isang ba? batang 12 anyos. Pagkatapos nun, dinala siya ni Danitan di umano doon sa kanyang pet house. Diba? Hanggang sa nagpaulit-ulit na po yung paglugso sa kanyang pagkatao. Madaming beses. Oo. Hindi At isang ito, beses. alam mo dito ako nasaktan Nung one time daw, ginugel nila ng mga kaibigan niya yung isang resort sa Pansol. Meron siyang naramdaman na hindi niya maintindihan at hindi niya maipaliwanag. Sabi daw ng isip niya, sa puso niya, dito nangyayari ang paulit-ulit. May ang laki ng trauma, yung stigma, ang tindi-tindi. Kaninong puso ang hindi masusuntok sa mga ganong pagpapatotoo? Diyos Diba? ko, lahat ng makakarinig nun. Mararamdaman mo yung galit at awa. At ang sabi niya, nung nag-12 anyos ang kanyang kapatid, doon siya natakot. Parang inilagay niya ang kanyang sarili sa katayuan ng kanyang kapatid. Paano kung sa kapatid ko mangyari ito? Paano kung sa kanya ito maganap? Ano ang aking mararamdaman? Nag-12 anyos yung kapatid niya. Kasi 12 siya noon Yes. Oo, 12 years old na Ang 12 anyos, naglalaro pa lang. Oo Diba? naman. At Kaya lang nangarap itong batang ito na siya ay makilalang singer o artista, di ba? Pero nangyari yung ganito. Ano ang ginagawa ni Danitan? Magkasunod na ito. Gerald Santos, si Enzo Almario. Nasaan siya? Ay, baka may sabi, iba pa. handa na daw magsalita. Pero nasaan? Hanggang ngayon, wala tayong naririnig. Oo. Di ba? Para maging parehas, narinig ang panig ni Gerald, pati ang panig nitong si Enzo, dapat magsalita rin siya. May karapatan siyang idepensa ang kanyang sarili. Pabulaanan ang mga bintang na ibinabato sa kanya para maging parehas. Parehas dapat ang pagtanggap ng publiko. Para nakalatag lahat. Nakalatag at makapag-iisip tayo sino nagsasabi ng totoo at sino ang naninira lang. Diba? Kasi baka naman nag-aantay pa siya kasi hindi pa lang daw to sa Enzo ang huli. Di ba? Baka meron pa. At mukha yatang nag-iisip na yung iba pang mga bata na Mga ganun kasamahan din nila ang dati. inabot Oo. kung lalantad na. Nakakalungkot. Oo. Akala natin sa mga serye lang nangyayari Ay, ito, oo. sa pelikula lang, nababasa lang natin sa pahayagan. Pero ayan, alam mo, ang feeling ko nung ini-interview ni OG si Enzo, habang nanonood ako bilang manonood po ito tutok na tutok ako, kasabay yung pagluha ng puso. Napaka, si Enzo, napaka yung detalye, kaya niyang sabihin paulit-ulit, ganun pa rin ang sagot niya. Very consistent. At siguro ganun po talaga, pag
tayo ang nakaranas, ikut-ikutin man po tayo ng buong mundo, yung pa rin ang ating sasabihin dahil tayo ang nakaramdam. Correct. Diba? At saka nangyari sa kanya kasi Yun na nga. Isang yakap na mahigpit. Oo, totoo yan. Ako nga umiyak eh. Oo, nagulat ka kasi umiiyak ka. Umiyak ako. Pero nanay kasi ako. At saka talagang nakakaiyak sa mga ganung sitwasyon. Yung murang edad kasi. Oo, siyempre. Yung murang edad. Wala pa kamuang-muang yung bata, tapos sa ani. At saka isipin mo, no, ang 12 anyos para sa mga Pilipino. Naglalaro pa ng sipa. Ay, oo. Naglalaro ng luksumbaka. Mga ganong laro pa lang po. At ngayon, sa idaran ngayon ng mga Gen Z, nag-ano pa lang. Nag-cellphone na. Computer na. Tapos 12 anyos, nakaranas siya ng isang karanasan na hindi niya maipaliwanag na nagkaroon din siya ng sensation. At ang maganda dito, naglantad ng kanyang kasarian si Enzo Almario. Sinabi niya na siya po ay miyembro ng komunidad ng LGBTQIA, di ba? At sinabi niya may karelasyon siya. Ayun. Di ba? At doon din siya humuhugot ng lakas. Pero ang wish niya, makausap ang tatay niya at ipagtapat ang katotohanan at sabihin sa tatay niya na, Papa, wala po kayong kasalanan. Hindi po kayo ang dapat sisihin. Ako din po ay hindi dapat sisihin dahil biktima lang ako. Ang tatay niya, ang concern niya ngayon talaga. At saka dito pumapasok yung nagtiwala. Oo. Yung pagtitiwala. Ibinigay mo yung tiwala. Oo. Kapag nagtiwala, bigla namang inuubos ang tiwala. At ika nga, maging mabait ka pero huwag kang magpapaabuso. Ayun, dapat diba? walang abusong nagaganap. Oo. Nakakalungkot po yung ganitong mga revelasyon. Panoorin po natin yung interview ni OG Diaz kay Enzo Almario. Doon po natin makikita na may mga bata nang matatapang ngayon. Binigyan na sila ng armas ng pagkakataon. Sabi nga niya, universe ang nagturo sa kanya para magkaroon ng lakas ng loob na magsalita at humarap sa publiko. At ang mga batang ganito ay sinasaluduhan. At paulit-ulit ko pong sinasabi, mga kachika, kahit sa inyong dalawa, na ang puso natin gagasuntok lang, di ba? Itong puso po na ito, kakargahan pa ba natin ng galit, ng hinampo, ng mga tampo na hindi natin maipaliwanag? Yun nga sa mga bashers, nasasaktan na ang ating puso, na nakaka-apekto sa ating mental health. Yung pakayang konsensya natin ang kumakalaban sa atin, yan yung napakasakit, di ba? Kaya ngayong nakapagsasalita na, ang mga di umano ay na-rape, katulad nitong si Enzo, nakakapagpaluwag ng puso ito. Diba? Ito yung mga panahon na tanggalan natin ang karga. Huwag nating pahirapan. Yung nakagapos na puso na Oo, tinatawag. totoo yan. Ayan. At sinasaluduhan ng mga kabataan ganito. Ayun. Hindi na sila natatakot. Bakit? Sila lang ba ang nakaranas ng ganito? Napakarami pang iba. Milyon-milyon po ang Gerald Santos at Enzo sa ganitong pagkakataon. Diba? Yan. Silang dalawa lang ang aking, maraming yan. Marami pa. Okay. Hindi mo kakantahan kasi seryoso. Sa pangalawa na lang tayo. Masilan issue. Okay. Eto, ano ang pangalawa nating paksa? Naku, eto na talaga ang bardagulan na tinatawag na talaga. Away kung away talaga ng dalawang magaganda at mga kinikilala pagdating sa fashion world. Sa rampahan. Oo. Heart Evangelista and Pia Wurtzman. Ang unang feeling ng ating mga kababayan, actually hindi naman si Pia at si Heart yung nagkakasama na loob, kundi yung mga kampo nila. Ang nagbabardagulan, yung mga taga-suporta nila. Yes. Pero nakakaramdam din naman siyempre ng ating mga kababayan na may mapang-inis din naman Oo. Diba? May mga bagay-bagay na akala mo hindi wala lang, simple lang pero may dating. Mayroon pa. At ang lumalabas dito na mapang-inis si Heart Evangelista. Kasi 'di ba nung nag-post si Pia na tungkol do sa isang rampahan, binardagol siya, 'di ba? Inamin na niya nung huli na hindi ako nakaabot dahil nahuli siya. May nagpadala lang sa kanya na ipinost naman niya. Yun bang panghihingi niya ng sorry na hindi naman talaga siya ang nandoon para i-post yun? Di pa ba sapat yun? Yun. At i-connect naman ito kay Heart. Siyempre, comment naman ang Lola Heart mo. May ipinost naman siya. At ang sabi niya, this is not edited. Dear Heart, welcome to Milano. Love, Kim Jones. Thank you so much, Kim. I love Kim, and this is not edited. Mapang-inis di ba? May kurot. Hindi man po suntok, pero may kurot pa rin, di ba? At saka ito ngayon si Pia, siya ngayon ang kinuha ng L'Oreal. At rumampa talaga. Ayan.
At syempre, binabardagol na naman siya. Hindi naman daw damit yung inirampa niya. Yun lang daw, makeup collection daw. Yun daw. At eto pa, bakit po nasasabing maramot si Heart Evangelista tungkol sa glam team? Anong punto mo doon? Ako ang punto ko doon, may galit talaga si Heart doon sa glam team niyang inalis niya. Siya yung nag-alis, di ba? Tapos, yung mga nakikita niyang ginagawa kasi sa kanya dati, yun yung ginagawa kay Pia ngayon. Kaya parang galit siya doon na parang, sandali, ginawa niyo na sa akin yun, tapos kumuha pa kayo ng gagamitin yung kakampi laban sa akin, ipang tatapat sa akin. Ikaw, Wendell. Ayun sa akin naman doon, siyempre yung glam team talaga ang sinisisi talaga doon. Kasi 'di ba, hawak sila ni Heart tapos 'di ba, tapos nung inalis sila ni Heart, ayun na, naghanap sila ng katapat. Binigyan ng katapat. Binigyan ng katapat si Heart. Kay Pia. Oo, kay Pia na ang katapat ay may corona. Ito naman ang punto ko. Sige, yung glam team, inalis ni Heart. Maaaring may nagawa ang mga taong ito na hindi niya talaga nagustuhan dahil for the longest time sila magkakasama. Yes. Diba? So, bibigyan din natin ng katwiran at dahilan si Heart para alisin yung glam team niya. Eto naman, yung glam team na wala ng trabaho. Ano ba naman ang gusto niya? Magutom yung mga bata. Ayun na. Ano ba gusto niya? Makita niya naghihikaw sa mga batang may talento pero ayaw niya namang bigyan ng pagkakataon para mabuhay. Yun ang nakikita naman ng ating mga kababayan. Okay, lumipat kay Pia. Maganda naman ang pakikisama ni Pia at bukas naman sa kalooban ni Pia na sige, bigyan ko sila ng pagkakataon. Ayun. Kung galit si Heart sa glam team niya, sana doon na lang niya sinentro. Wag na siyang magpabulong pa doon sa mga tao na pati kay Pia ay magalit. Diba? Kasi parang pinakamalapit ngayon sa tenga ni Heart yung Bulong Brigade. Ay, oo. Yun ding glam team niya mismo. Kasi syempre, di ba, kumbaga, dalawang glam team, nagtatalbugan niya kung paano yung ginagawa niyo sa alaga niyo, ganyan. O, sa alaga ko ganito. Sila yun Katulad yung wala naman daw kalam-alam si Pia sa mga ganyang rawan. Ibinigay daw yung connect, di ba? Yun. Yung glam team ni Heart. Parang ganon. Yung mga connection na dating hawak ako. Pero malalim to kasi wala namang aalisin kung walang dahilan. Wala ring aalis kung walang dahilan. Correct. Yung mga pagkakataon lang talagang si Pia talaga ang itinapat nila kay Heart. Kaya parang ang diferensya talaga ay makikita mo talaga ay may corona yung isa. Yung isa rampadora lang talaga na artista. Kaya ang hirap talaga nilang pagsabuhin. Ano naman ang sabi nila? Ang sabi nila, Pia ay Miss Universe. Beauty queen with a heart. Samantalang si Heart daw, pangalan lang ang Heart. Ayun. Kaya nagkakalaliman na po talaga yung mga bardagulan. Nagkakatuntunan na ng estado sa buhay. Si Heart mula sa isang marangyang pamilya. Bata pa lang talaga. Gintong kutsara na ang kinasanayan. Si Pia naman, hindi naman ganun kaalwan ng buhay kay Heart. Pero may corona pong pinag-uusapan dito. Tama. Siya naman po yung naging kinatawa ng ating bansa at nagbigay naman talaga ng pagkakataon para mas makilala ang ating bayan sa mapa ng mundo. Correct. Diba? May kanya-kanya silang galing at husay at pagkakakilanlan, di ba? Kaya lang itong mga talagang nakapaligid talaga ang nagsisindi lagi ng apoy. Gaslighting. Meron ka na bang nabasa na sagot ni Pia na sapat para ipatama kay Heart? In fairness naman kay Pia. Ako din, wala. Naghanap ako Wala. Naghanap ako. Wala Ikaw? kami nabasa. Wala. Okay. Lalo na ngayon, feature na naman ni Heart yung mga sapatos niya. Na kung ilang luggages ang lalagyan. Kaya naman, kinukumpara naman siya kay dating First Lady Imelda Marcos. Yun na. Ganon. At hindi na lang daw isa-isip ni Heart na dahil siya ay wife ng Senate President, dapat hindi ganon. Meron naman kasing batas na ganon na dapat ay kaya lang, tama, na dapat ay mga simple lamang sila, di ba? Na magpakita na very modest lang ang kanilang lifestyle, pamumuhay. Pero ito naman kasing pagrampa, matagal na namang opisyo ito ni Heart bago pa siya naging asawa naman ng isang senador. Ay, correct. Kaya alam mo, hindi mo alam talaga saan ka pupunta dito di ba? At saka hindi matatapos ito kasi unang-una nakakatulong pareho sa kanila itong ingay na ito. Kaya eto nga, anong sabi ng iba nating kababayan? Type nila itong nangyayari. Ay, oo. Bakit? May mga pelikula ba sila o teleserye para i-promote? Wala. Napag-uusapan sila. Yan mo. Diba? Tayo nga, pinag-uusapan natin sila, hindi naman tayo rumarampa. Wala man tayong corona. At wala tayong alam sa kanila. Oo. Diba? Pero eto, nagpa-participate tayo, kasali tayo sa bardagulan na magkabilang Correct. Dahil kasi pinag-uusapan, dahil mga kilalang tao at may issue. At saka mundo nila yun
sa fashion industry, mundo nila yun Kaya doon lang sila dalawa magdoon para pag-usapan sila ng gusto. Doon talaga sila pag-uusapan. Saka talagang kikita talaga. Kasi kung nag-iisa lang, kunyari, Heart Evangelista lang. Ano, wala. Dapat talaga kumuha ng katapat, di ba, parang Nora, Vilma. Pero hindi diba, na niya solo ang rampahan. Yun na, dumami na. Take note, maghawak kamay tayo. Si Kailin Alcantara, rumampa na rin. May Marian Rivera pang pagkakaganda. At saka may Ann Curtis. At saka si Michelle. May Ann Curtis. Madami na. Ang dami-dami na. Nagbukas na ang pintuan talaga. At ang nagbukas ng pintuan, tanggapin natin ang katotohanan. Si Heart. Yun naman si ang Heart totoo. Evangelista. Namuuna naman talaga itong si Heart. Parang sasabihin na naman, follow after me. Yes, Di ba? Parang gano'n. At saka alam mo, dapat sasabihin na lang ni Heart Dorney na total ako nagbukas, nagpapasalamat ako sa inyo at may sumunod din sa akin, di ba? At magpapasalamat din naman yung mga nagsunuran. Yes. Maraming salamat, Miss Heart Evangelista. Ikaw ang nagbukas ng pintuan. Kaya naman kami nakapasok. Sana ganun na lang ang mananaw. Pero kasi, di ba, nandun kasi yung saya ng mga fans. Yung kumpara. Sino maganda, sino magaling. Ganun yun Hay nako, walang katuusan itong kwento na ito. Basta, kantahan mo nga si Heart at si Pia. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. And speaking of, ilang beses kung ba naman sasabihin sa'yo. Ano yung sinasabi? Eto na, si Heart Evangelista, napapalakpakan na naman kasi lahat ng mga reels niya, ang background music, panay OPM. Yun. Ayan. Naku, Ali. Ayan, akala ko. Iba ibibigay mo. Yung binibigay nito, hotdog yan, ha? Sumalangit nawa si Rene Garcia. Oo, ang nag-compose ito. Okay. Ikaw ang Mali. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Alam mo, kinakapalag na tayo. Beses ko ba naman sasabihin sa'yo sa piling mo'y panggalang lumbay, ni kasiyahan walang kapantay. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Alam mo, pero lip reading na. Ang tono, kinakabapa. Ano ba yan? Pero bago po ang ating blind item, mga kachika, nais po muna naming bumati ng isang maligayang kaarawan. Kayo masyado kayong masikreto. Ang dalawang tao pong miyembro ng aming produksyon dito sa SNN Showbiz Now na kay OG Diaz din at iba pang vlogs na hawak ni na Direct Tong, Direct Jet. Maligayang kaarawan, of course, sa ating minamahal na si Miss Marie Abarca. Happy birthday! At syempre, kay Hazel Nava. Ayan. Dahil siya ay wife ni Michael. Kaya na diba? Naku, maligayang kaarawan sa inyo mga anak at maraming salamat sa todong suporta, tiwala at pagmamahal sa aming tatlo. Happy Salamat. birthday! Happy birthday! Ayan. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ito na nga ang ating bibida sa ating blind item. Okay. Isa naman siyang female personality. Ay. Kilala. Nakilala. Controversial. Super controversial. Eto na nga. Naku, ito pala itong si girl, ha? Bago ang lahat, ito ng mga like is issue niya. Pero before, ito yung mga lumalabas palang issue na hindi natin alam. Ito pala itong si girl. Tambay pala ito sa mga bar. Ay, bar goer? Yes. Bar hopper? Lipat. At with projection, ha? With projection talaga pag rumara. Pagdating pa lang. Oo, project. Lalo na pag... Attention getter? Oo, talaga mapapansin mo siya kasi kasi in fairness naman kasi 'di ba kakinisan naman po at maganda. Maganda siya. Kaya talaga mapapansin mo kagad talaga pag alam niya, may ganyan siya. Meron doon. Meron doon may mga grupo doon na masaya. Kaya naman pala yung ina at ama nung ex niya, talagang may nababalitaan na rin siguro, kaya ayaw nila. Yan ang isa sa mga ayaw nila doon. Pero ito, ang lumalabas pa nga, itong nabapabalita sa kanya ngayon, doon niya rin ito nakilala sa mga bar-bar. Ay, ganun. Oo, na mga barkada na kasama ka join hanggang
Ayun. Nakilala sa barkada. Tapos biglang kandong na. Ay, Diyos, gano'n. Baka kasi walang upuan. Kasi sa Ay, bar nako. kasi, ilan lang ang upuan. Oo, Lahat ganon. sila nakatayo. Kaya pag may isang upuan, pwede silang magkandungan. Paano mag-project kapag papasok ka kunwari ng bar? Ay, talagang gaganyan kagad. Kailangan chin tapos dapat gano'n. Para makuha atensyon ng mga kalalakihan. Hi guys! Ikaw, paano ka mag-project? Kunwari ikaw itong actress na ito. Adi siyempre, may Gusto ko may reenactment. Siyempre, pag may nakita akong na pumapasok, dati siyempre, videoanin ko yung isa kong ano dito, ilalabas. Kailangan ba yung collar? Lalaki ba ito? Hindi inaano ko yung Yung previous plan. ko. Ay, just Plunging daw. Di ba gano'n? Di ba pag may pumasok? Sige, tanggalin mo Pag may nga yan. pumasok din ng mga ng mga isang grupo ng mga kalalagyan, di siyempre, projection muna ako. Gano'n ako ng credits ko, di ba? Ilalabas ko yung, di ba? Para tapos mag-chase up ako ng gano'n. Diba? Cheese up. At saka yung mga babae na pag umaarehan, labas-pasok Ay, sa oo. CR. Oo nga. Di ba? Gimmick na Oo, yun. gimmick ano. labas-pasok. Oo. Kung lagari lang sila, naputol yung dinadaanan kasi sila Oo, balik-balik. labas-pasok kasi habang lumalakad sila papunta Oo. CR, may I look? Oo. Yes, May I look oo. sila. At ito pa gimmick ng mga babaeng ganyan. Ano? Kahit hindi naman lasing, sasabihin na, oh, I wanna go home na. Ayan. Oo. Kaya lang, ang dami ko nang nainom. I feel dizzy na. Parang gano'n. At saka mayroon pa silang style na gano'n, di ba? Pag uminom, gumaganon pa yan. Ay, Nagpo-project Oo, talaga. nag-project sila ng kanilang Talaga, wine. may pagganong-ganon pa. Pag ganun pa. Tapos naka-ano ka, cross Cross legs. legs. Doon, naka-cross legs pa yan. Tapos ilililis mo na yung konting damit. At saka yung buhok, ano? Oo, yung buhok. Yung- Yan, oo. Ano, be? Oo. Di ba parang ganon? Totoo. Nakakaloka. Agaw sila. Kahit hindi naman hilo, hindi naman lasing. Pero ang personality kasi Please ng give babae. me a lift to ride. Oo. di ba? Grabe Please to. send me home. Ayun. Ay, oo, di ba? Ganon. So, alam mo na, pag gano'n, syempre, binibigyan mo na ng chance. Ang ibig sabihin, no? Ikaw na ang nagbibigay Oo, ng ng motibo. Oo. Pero siyempre, tignan mo naman siya, napakabilis niya. Di ba? Habang kumakanta yung di ba? Nagpapakandong na sa kaagad doon. Natakot ako doon. Ako din, kala ko. Natakot ako doon. Kala ko Habang kumakanta yung boyfriend niya, nagpapakandong. Buti na lang, Oo. tinuloy mo, Wendell. Natakot ako sa iyo. Maraming matatakot sa mga salita mo. Bakit nagmulakan? Natakot ako doon sa magpapakandong. Oo. Kulang mo na lang. Pero ngayon, siguro behave na. Kasi hindi na siya kailangan pumunta ng bar. Dahil Meron na siyang, kaagawan sa upuan. oo, meron na siyang laging kasama. Pero tandaan mo, ang dami sumisigaw. Hoy, kung player ka, mas magaling na player ang boyfriend mo. Ay, oo. Yun ang Oo. nakakatakot. Yun na. Di ba? Ay, Sayang. nako, mga kachika, kailangan pa ba namin magbigay naman ng clue? Magbigay ka na nga, isa pa. Rarampa ito. Rarampa Oo, ito. rumampa din Rumampa yan. na. Rumampa na. At dalawa sila together. Oo. Rumampa na. Pumunta sila sa abroad. Oo. Ay, oo. Ikaw, may clue ka ba na gustong ibigay dyan? Di ba may pinag-usapan ito na parang nagpagawa din ito ng ilong, di ba? Parang siya na yung nakita kong ganyan. Ano lumabas siya? Noon pa. Ang maid na siya. Maganda na Oo, siya. Maganda na siya. Before siguro. Before. Hindi sa Oo. kasalukuyang panahon napapanood natin siya. Oo. No? Petit itong babaeng to no? Petit siya na maganda. Correct. At laging kontrabida sa kanyang mga nilalabas. Ay, ayun na. Oo. Serye. Diba? Nako naman, meron pa po ba sa inyong maiiwan sa biyaheng ito? Sigurado wala nang mauupo sa row 4 na katabi ang mabahong basurahan at walang... Electric fan. Oh, Ay, diba? oo. Anong dapat gawin? Eto na ang dapat nyo gawin. Subscribe po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs. Salamat po! Ayan, mag-ingat ka sa vlog mo. Huwag ka nagpapabudol. Okay, at Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong sinasabi na please, don't skip at supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. magba-vlog ka na ba? Pagka ganyan na interviewin ko, ayoko muna. Ininis ka, oh. At evangelista, oh. Oh. Heart, Tiyako. Kaya, Oh. may corona. Oo, Miss Universe.
Ay nako, minsan pa po mga kachika, maraming salamat po sa ibinibigay niyong paghinto, panonood at pagtitiwala sa amin. Nasaan po ba kami kung wala kayo? Kayo na po makasasagot niyan, syempre. Bahagi po kayo ng aming programa. Ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Project! Pak! Diba? Pak! Pak! Sige, alisin mo to. Dalawa. Tanggalin mo dalawa. Tanggalin mo.